Hello mga langga! Welcome back to our channel. So today we're going to cook wonton soup. Simple pero masarap. Masarap sa malamig na panahon. Nag-snow pa naman sa labas so masarap talaga ang wonton soup. So join me today. So, ayan ang mga ingredients natin. So, simple lang ang ating gagawin ngayon kasi hindi ako actually masyado sa kusina. So, gusto ko lang simple lang ang luto. So, simple lang talaga. So, ayan ang mga ingredients natin. Isa-isay natin. Siyempre, kailangan natin ang wonton wraps. Wonton wrapper. Ayan siya. And then, of course, yung minced pork. Then, shrimp. Minced shrimp yan. At tapos ayan, ang carrot na ginadgad ko na yan. Grated siya. Ito naman minins kong mushroom. So brown mushroom, whatever kind of mushroom, basta imi-mince mo siya. Onion siya, na-mince din siya. And then garlic, minced garlic. Tsaka celery ang gagamitin ko ngayon. You can use green onions, but for me, celery. Soy sauce and oyster sauce. Ayan, oyster sauce siya. And then, corn starch. Yan ang corn starch. So, ayan, paghalo-haluin natin lahat-lahat ng mga ingredients natin. Shrimp. Just put it together. Of course, mga langga, before tayo mag-prepare ng food, of course, we have to make sure na malinis ang ating mga kamay. Ayan, malinis ang kamay natin. Ako kasi mga langga, hindi ako nasanay na mag-gloves nang mag-prepare ng food. Kasi gusto ko talagang ma-feel yung pre-prepare ko. Kaya mas gusto kong hands ang gagamitin ko so long as it's clean. So, lagyan natin ng carrots. At saka kami lang naman ang kumakain. Mga kaibigan lang namin. Kami, pamilya. Ayan, carrots. And then, yung ating mushroom. Lalagyan natin yung mushroom. Pero kung sa inyo, ibebenta ninyo, then you have to wear gloves. Or if not, wash your hands properly. Mas paano pa nga actually ang kamay na malinis eh. Ayan, onions. And then garlic. I-just natin, ilagay lang natin siya. And then celery. You can use green onion if you want, but for me, celery. And then put soy sauce. Tansyahan lang mga langga. Kasi ako tansya lang talaga. And oyster sauce. Pag feeling mo gusto mo mas maalat, mas maglagay ka ng medyo marami. Kung gusto mo hindi masyadong maalat, then tansyahan lang. And then the cornstarch. Ako din, kunti lang na cornstarch muna. Mag-spread ka muna ng konting cornstarch. And then if you feel na you need to put some cornstarch later, then add. Then, mix it together. Mix it very well. Yan, himas-himasin lang siya. Himasin lang. Feeling ko kailangan ko ng konting starch pa. Ayan, magdagdag tayo ng konting cornstarch. Ayan, pagka feel mo lang na talaga, magdagdag ka lang. Ayan, perfectly mixed na siya. So, ready tayo to wrap. But then before that, kailangan natin tikman. So, kailangan kong magprito ng konti. Magprito lang ako ng konti at tikman natin kung may i-adjust pa tayo or okay na siya. Kasi syempre ayokong ma-embarrass tayong dadalhin ko sa aming mga kaibigan sa December 24. Tapos syempre gusto ko perfect ang kanyang taste, di ba? Para masarapan ng mga kaibigan natin at pamilya natin. Ayan, so kunti lang, parang isang spoon lang to make it sure na okay ang kanyang lasa. Pasok na pasok sa banga. Sa panlasa natin lahat. Ayan. Tasting time na tayo mga langga. A moment of truth. Tingnan natin kung masarap nga siya. Kung okay na, kung kailangan natin mag-adjust. Okay siya. We don't need to adjust. Okay, tamang-tama ang kanyang timpla mga langga. So, ayan, naglagay ako ng cornstarch sa plate. Yan natin lalagay ang ating mga narapan. And then water, syempre, para pandikit natin sa gilid-gilid. Para todo-todong dikit ang gilid niya. So, ayan. Baka na isang wrap. Then, maglagay ka ng konti. Konti lang mga langga. Huwag mo masyadong marami.
Kasi pagka-close mo yan at marami, mabubutas siya. Ayan, maglagay ka ng tubig sa gilid niya para madikit siya. Ayan, and then press it. Gitna, and then press it. Ayan, pagdikitin mo lang. Press mo lang siya. Yan, todo dikit na siya. Yan, perfect. Di ba maganda yung mga langga? Ganyan. Ganyan siya. And then, do it again. Actually, the more na you do, magiging perfect actually. Sa una, hindi masyadong pero pagka tumatagal na, parang nakukuha mo na kasi ang niya technique niya. Yan. Sa gitna, tapos i-press mo lang ang gilid. And then, press it para pagdikit siya ng todo-todo. Para hindi magbubuka pag iluluto mo siya. Iboboil mo siya. Ayan. Ganyan lang kadali mga langga. Di ba easy lang? Magpapatulong na tayo kay langga kasi hindi kinaya ng powers ko. Ang dami kasi para matapos natin agad. Tsaka alam mga langga, anong pumunta kami sa store, tinignan ko yung price ng dumpling at tsaka wonton. Uy, ang mahal. Kukunti lang, tapos ang mahal-mahal, tapos hindi mo alam kung masarap nga siya o hindi. Kaya sabi ko, ako na nga lang gagawa. At saka tinitingnan ko naman ng mga kaibigan kong gumagawa ng mga wonton at saka dumpling. Parang easy-easy kasi tinutulungan ko din silang mag-wrap. Pero yung pagtitimpla talaga, first time ko magtimpla. Kaya ngayon ako ang nagtimpla, kaya sigurista ako. Tinikman muna natin para sigurado, diba, ang lasa. Ayan mga langga, tapos na siya. So ilalagay ko lang sa ziploc bag and then ilalagay natin sa freezer. Tapos kung kailan natin siya, saka na natin kukunin sa freezer. O diba? So nung isang araw mga langga ay gumawa tayo ng wonton filling. So ngayon naman ay gagawa tayo ng broth. So gagawa ko ng chicken soup, gagamitin ko ang chicken bones. Kasi mura lang naman ang chicken bones dito, $2.59 tapos tatlo siya. So, itong gagamitin ko sa ating soup. So, ayan, nagboil na ako ng tubig. And then, ilalagay natin ang malinis at nahugasan ng chicken bones, onions, pinitpit na ginger. Pinitpit ko na siya. And then, durog na black pepper. Pwedeng durog, pwedeng hindi. Pero sa akin, dinurog ko siya. Ayan. At nakalimutan ko pala yung lemongrass. So, meron kaming lemongrass dito sa bahay. Kukuha tayo para mas masarap at mas healthy ang ating soup. So, ito nanggaling sa labas. Kaya lang nag-iisno sa labas, so pinasok ko dito sa bahay. So, gagamitin namin. Ayan, nag-iisno ko sa labas. Kaya pinasok ko na nung lumamig ng panahon. So, andito lang sa loob. So, ikakat-kat ka na lang namin to ang gagamitin namin. Kasi mahal din ang ang lemon eh. So, mag-cut lang tayo dito sa gilid-gilid. Actually, pag kinakat ko siya, tumutubo din siya eh. Kaya kahit ikakat natin siya, ayan, may panibagong tumutubo dun Ewan ko kung nakikita ninyo. Ayan, meron siyang tubo. Tapos, dito na lang ako kumukuha. Ayan, may dalawa kaming paso dito sa loob ng bahay. So, by the time na magsa-summer ulit, at least, di ba? Gusto ko kasi yung fresh na na tanglad. Ayan, tapos na tayo. Marami na yan. Ayan, di ba marami na yung tanglad na yan na kinuha natin. Kumulo na yung tubig. So, ilagay na natin lahat-lahat ang ating chicken. Chicken bones. Ayan. Dinamihan ko na para masarap. Tapos ilagay natin lahat yan. Yung ating tanglad, onions, at ginger, at saka paminta. Ayan, at pakuluin natin siya. Pakuluin ko siya ng 45 minutes to an hour. Para talagang lasang-lasa ang sarap ng soup natin. Ayan. So, eto ng mga langga yung ating ginawang wonton. Ayan. So, tinanggal ko na sa freezer. Pag ready na yung ating chicken broth, maglalagay ako ng konting wonton, then maglalagay tayo ng konting bok choy, then ready na yung ating soup, mga langga. Tapos yan, maglagay ka ng fried garlic sa bowl mo on top of your soup. So yan, sarap na wonton soup. O, diba? Wow, mga langga! Ready na ang ating soup. Excited talaga akong humigop ng soup. Mukhang masarap. Ayan, ang ating wonton. Ayan, ang ating mga ginawang wonton at saka yung bok choy. Ayan, naglagay ako ng ayan, yung garlic.
fried garlic. Yan, naglagay ako sa on top para mas masarap pa siya. Garlicky ang taste niya. Try natin ng ating wonton soup. Malamig sa labas kaya masarap ko talagang mag-soup ngayon. Nag-iisno sa labas. Pakita ko mamaya. Sarap. Ito yung wonton na ginawa natin nung nakaraan. Sarap. Malasa siya pala. May gulay. Bok choy lang nilagay ko. Sarap yan. I-try nyo din. Talagang nga sarap. At maki-adjust mo kasi yung niya, yung lasa niya according sa gusto ng panlasa mo. Kasi pagka binili mo, wala kang magagawa. Maalat o hindi. Ako pa naman, hindi ako masyadong mas maalat. Ayan mga langga ang aming harap. White. White na white kasi nag-iisno siya kanina. Medyo tumigil siya ng konti pero according sa forecast ay madadagdagan pang isno natin. It's December 23 and according sa forecast talagang maraming isno daw dito sa Toronto. Ayan ang backyard namin. Ito din yung backyard namin. O di ba ang ganda nito? Ayan. Actually glass yung aming bintanang malaki. Ayan. Pakita ko, ayan ang bintana namin. Maganda, pag nakaupo ako dito talaga sa sala, gustong-gusto ko siya. Kasi nakikita ko yung isno na nahuhulog. Tapos, ayan. Tayo ng konti para makita niyo. Ayan, ito. Pag maraming isno talagang nagdumadapo lang dyan, oh, yan. Ganyan siya. Di ba ang ganda? Tapos, pag maraming isno talaga, ang daming puting-puti yan. Tapos, ayan ang aming backyard sa baba. Punong-puno na ng isno. Ayan, kaya malamig sa labas mga langga. Tapos syempre wala nang mga dahon-dahon ang mga yan. Thank you mga langga for watching. See you in the next vlog. God bless. Merry Christmas everyone. Stay safe.